Hello everyone! Welcome to our channel. Say hello my dear. Hello. Bye-bye! Hello daddy. Hello. Bye-bye! Hello Mayumi. Bye-bye! Ayan. Naglalakad na naman kami. Sa favorite park. Pupunta na naman kami sa aming favorite park. Mama, Kahit 2 kilometers ang layo. Mommy, millipede! Yes, millipede na. 2 kilometers ang layo yung Mitsuike Park. Diba? Yun. Kasi may playdate kami ngayon. May playdate yung mga bata. Yun, mi-meet namin yung mga friend. Mommy, milk! Hello. So yung pag-uusapan natin ngayon, hindi naman yung sa park. So tungkol ito dun sa kung paano kami pumili ng hospital kung saan ako pwedeng manganak. Yun. Medyo nahuli na sa mga ibang vlog. Hindi na pagtutuunan ng ng tamang panahon. Hindi, mahaba kasi yung bakasyon. Yung bakasyon vlog. Bakasyon. Napanood niyo ba? Panoorin niyo yung mga ibang vlog namin. Magaganda yung mga lugar na napupuntahan namin. Tapos yung mga kinakainan na mura. Pero masarap. So dahil napaklik ka na rin dito sa aming video, mag-subscribe ka na rin. Mga around December. So yun. Medyo nakakaramdam na ako ng mga kakaibang symptoms. So yun, nag-pregnancy test na ako. So bumili si Ferdy ng kit para makapag-test na. So yun, naging positive nga yung result. So para ma-confirm talaga na buntis nga ako, ayun, nagpunta kami sa Bluff Clinic, Medical and Dental Clinic sa Yokohama. Yun, kay Dr. Akashi. Yun yung tatagalog na Japanese doctor dito sa Japan. So lalaki siya. Kasi bakit kami doon nagpunta, kasi siya yung kilala namin dahil sa kanya na ako nagpa-check up nung pinagbubuntis ko si Flynn, yung aking panganay. So bakit nga doon? Kasi wala talaga akong naintindihan sa Japanese noon. Hindi kagaya ngayon na kahit mga words medyo alam ko na. So yun, unang factor yun, hindi nga ako nakakapag Japanese. So since nagtatagalog siya, so convenient o mas magkakaintindihan nga kami. Dahil hindi ko rin nakakasama palagi si Ferdy sa mga check-up. Tapos, pangalawa naman doon ay yung nakatira kami dati sa Namamugi. So, part siya ng Yokohama. Part siya ng Yokohama. Kaya, yun na yung napili namin. Ano pala yun eh? Nirekomenda din ng kakilala natin, diba? Yun. Nalaman lang din namin sa isa naming kakilala. Kaya doon na kami nagpunta. Yun. Tapos yung mga coupon kasi nun, dahil nga sa Yokohama kami, pwede siya doon. Yung mga check-up lang. Number 3 naman doon ay yung, dahil hindi ako manganganak dito sa Japan, kaya okay na doon ako magpa-check up. Isa nga pa lang yung clinic lang, hindi pa siya hospital. Doon lang yung check up. Tapos hindi ka doon manganganak, so mag-choose ka pa ng hospital. Since hindi nga ako manganganak dito sa Japan, so doon na lang, 'di ba? Yun, edi doon na confirm na buntis nga ako kay Mayumi, doon sa kay Dr. Akashi sa Bluff Clinic. And then dahil hindi doon pwedeng manganak, hindi naman tayo nag-ask ng request, no?
ng para sa ibang hospital. So ang sabi niya, lumipat kami maghanap kami ng hospital kung saan ako pwedeng magpa-check up at doon na rin manganganak. So yun, napunta kami sa OTA General din ba yun? OTA General Hospital. OTA General Hospital. Pag sinabing general, lahat ng cases kaya niyang i-support, like heart, pagbubuntis, Iba-iba pa. panganganak, basta may kinalaman sa any medical condition, kaya. Basta yun ang hanapin nyo, general. Oo, general. Hospital. Oo. So, bakit namin pinili yung OTA? So, una dito, malapit siya sa bahay. Tapos, dahil nakatira kami sa Kawasaki, yun na yung pinakamalapit na hospital sa amin, sa location namin. So, yung location, sinaalang-alang din namin kung mabilis pa kami makakapunta doon pag oras ko na manganak. And then, number 3 naman doon ay yung price. 55. Yung Lapad. presyo, 55 lapad lang. And then, meron pa ba? Yun lang. Yun lang. And then, ang nakalimutan namin doon ay hindi pala sila nakakapag-Japanese. Nakakapag-English. Ay, nakakapag-English. Sorry. Ako pala yung hindi nakakapag-Japanese. Hindi sila nakakapag-English. So, na-discover din namin na all along doon sa check-up ko, ng mga unang check-up ko sa OTA is hindi nga sila nakakapag-Japanese, tapos yung mga nakakapag-English, ano ba? Hindi sila nakakapag-English, and then halos matatanda na yung mga makikita mong mga staff doon, mga medical staff. At lalaki. Oo, at mga lalaki. So kung hindi kayo maselan na ipakita yung inyong sa mga lalaki, o kung okay lang sa inyo at nakakapag-Japanese kayo, maire-recommenda namin itong OTA Hospital para doon kayo manganak. And ano pa ba yun? Nakakaintindi naman ako ng Japanese, pero hindi pa yun sapat. So akala nila kasi totally zero Japanese. So yung alam mo naman yung mga Japanese na tatatakot minsan na hindi kayo magkaintindihan. So bawal daw akong manganak doon kung ganon. Pero yun sa mga check-up ko, dahil kasama ko naman si Ferdy, so okay lang yun kasi nakakapag-Japanese naman siya. Pwede naman na manganak din siguro doon na hindi ka nakakapag-Japanese, basta may kasama kang marunong magsalita, magsulat, nakakaintindi ng Japanese. Pero dahil COVID, so bawal, dami. Mahihirapan sila, baka pinapairik ka na pala, hindi mo pa naintindihan. So yun. So dahil doon, nakapagpa-check up ako ng ilang beses doon, twice, nagamit yung coupon dahil nga Kawasaki part yon. Kawasaki na rin kami nakatira. And then nag-decide kami na maghanap ulit ng isa pang hospital na malapit. Tapos pwede yung tinatanggap yung mga hindi nakakapag-Japanese or konti lang yung alam sa Japanese, or yun, yung mga ganon. Kaya pero ayun, nagbigay sila ng request. Yung OTA nagbigay ng request letter. Humingi tayo ng request letter na worth 3,000 yun, di ba? 3,000. May bayad yun kapag yung mahihingi ka ng request para lumipat ng ibang hospital. May bayad na 3,000 yun. So yun yung huling charge namin doon sa pero para doon sa letter. Doon na confirm talaga na si baby. Yung una kasi kay Doc Akashi, by blood or urine? Blood, no? Blood sa bahay, urine. Kay Dr. Akashi, blood. Tapos dun sa sa OTA talagang chinek nila. na-confirm na
buntis nga ako. At di ba doon na rin yung sa OTA yung ginamit natin para sa pagpunta sa City Ward Office, no? Ay, hindi. Sa ward office? Kay Dr. Akashi. Yung result ng kay Dr. Akashi. Ay, oo nga pala. Yun, yung kay Dr. Akashi na result, pinadala na lang namin. Hindi na kami nagpunta doon. Pinadala na lang niya. And then, yun na yung ginamit namin para pumunta ng ward office. Yun. E di, balik tayo doon sa doon sa request. So, yun yung binigay na naghanap siya ng hospital. So, madami siyang inanuhan na hospital. Meron pa nga, nagsasuggest pa nga yung iba sa Noborito daw. Maganda daw kasi doon. Anong kasing hospital doon? St. Mariana ba St. yun, diba? Mariana St. Mariana University. Pero tama hospital yan. Tama hospital supported by St. Mariana University. Oo. So yun, ni ano rin yung, kaya lang yung distance niya. So maganda nga doon, gusto ko nga din kasi maganda yung mga feedback. Pero yung distance niya sa amin, layo. Oo. Tapos yung isa pang nakita mo ay yung Musashi Kosugi Hospital. ayun, Musashi Kosugi Hospital. Pero nung tinignan ko yung price is 65 lapad din. So yun, isa alang-alang nyo rin yung price, hindi yung basta nagtatagalog ay nakakapag-English sila doon hindi mo na anuhin yung presyo. Pero so, siguro baka nakapag-English sila kasi Musashi Kosugi Hospital yon, tapos Nihon Doctors University affiliated. Sigurado maraming nakakapag English doon. Pero nga yung price nakita ko, natakot na ako. mataas. Pero nag-end up din tayo sa ganung price. Oo. Saan? Inanuhan namin yung iniwasan namin yung mataas na presyo, pero yun, bagsak na namin sa isa pang hospital na na-discover namin na nakakapag-English sila, tapos yung nagta-translate kung hindi man sila fully nakakapag-English, nagta-translate sila. Open sila doon sa mga ganon, open sa mga foreigner na hindi nakakapag-Japanese. So yun yung Kanto Rosai Hospital sa Musashi Kosugi yun. So yun, doon na nag-check, check ulit ako, di ba? Ilang beses ako na pregnancy test na-check. Lahat ng doktor, chinek ka. So lahat ng nilipatan namin, chinek ako para ma-confirm na buntis nga ako. Sa OTA, pati sa Musashi Kosugi, explain mo kung ano yung ginawa. So, hindi conservative. Let's go. kulay brown na yung mga dahon, no? So, ayan, sa Kanto Rosai Hospital, so yung mga ginawa doon na nung nalaman na buntis nga ako, confirm na talaga. And then, yung mga unang mga check-up ko sa mga ilang beses yon ay transvaginal talaga agad-agad. So, di ba sa atin, ano lang, check lang yung sa tummy mo, may inaano lang na device dyan, and then makikita mo na sa monitor, di ba? So, dito sa Japan, yung mga unang check-ups, ano talaga, transvaginal, na dapat nakarelax ka talaga. Kung hindi, ano, masasaktan ka. As in, bukang-buka ka doon sa ano na yon. And then, minsan, madalas pa nagkukwentuhan yung ano, at ang tagal mo nakabuka doon. Ano pa ba yung dadagdag ko doon? Ginawa yun sa OTA. So, ginawa yun sa OTA, tapos dito sa Kanto Rosai Hospital. Pero doon sa clinic ni Dr. Akashi, doon sa Bluff Clinic, hindi niya yung ginagawa. Puro sa tummy lang yung, ano bang machine yun? Echo ba yung Echo? Pati conservative si Dr. Akashi. Baka kasi dahil pinay din yung asawa nun, kaya medyo religious si Dr. Akashi. Oo, conservative type pinagdarasal talaga. pa siya. Pag nandun lang, pinagdarasal niya. So, yun. Yung basta humanda kayo sa transvaginal sa mga unang check-up dito sa Japan, mga hospital dito sa Japan, halos mga ganun talaga. Pero usually ganun naman talaga dapat transvaginal, para makita yung
ano ng matres mo, ganyan, yung ano ng Kung may something wrong oo. sa baby rin. Oo, sa baby. Mas madali kasing makita pag ganun sa transvaginal test na yun o check-up. Hindi katulad ng ultrasound, yung Heartbeat lang. heartbeat, Oo. di makikita kung ano yung may something sa development ng baby. Diba? Ang galing. Magkano ba ang Usual price? usual price Sa sa Canto Rosay lang? kasi hindi na namin alam kung magkano nangyari magkano doon sa, pero doon sa Kosogi, usually mga nasa 5,000. Kung meron kayong coupon, alam niyo naman siguro kung magkano yung step by step kasi yung mangyayari. Kaya kung magkano yung coupon na nakahanda nyo, nakalista rin, may bibigyan kayo ng papel na sa gantong visit, gantong presyo, pero usually is 5,000 ang pinaka o 4,000. Mahal yung una eh. Oo. Yung mga una mahal. 5,000. Kasi ang yung mga una, Basta may kasamang blood test, di ba? basta ang blood test, yun ang mahal. Yung pinakamahal, umabot ng 23,000. Lampas, gumamit kami ng coupon na 21,000 yata yun. Ang mahal. Buti may coupon nga. Ang mahal kasi ng mga check-up din, kaya thankful kami sa mga coupon. Pero ang pinaka sa usual check-up, yung walang gagawin, ihilang at ang i-check, ano lang siya, 5,000 yen. 5,000 yen. Bali, mga kalahati magiging peso, 2,500. Ay, daddy. May interruption. May magpa-park. Yung mga hospital dito sa Japan, hindi namin alam kung yung mga doktor na sa isang visit mo is parehong doktor yung makikita nyo sa next visit nyo. Kasi sa Canto Rosay, iba-iba yung mga doktor na namimit namin kada check-up ko. Yun. Kaya magtanong din kayo kung yung doktor niya ngayon ay siya ulit. Kaya pwede naman po ako siya ipa-schedule. Kasi tatanong kayo schedule nyo. Kung siya yung gusto niyo doktor, syempre, ang schedule niya yung mag-a-adjust. Hindi yung schedule nila. Pero kung okay lang sa inyo yung ibang doktor, syempre, kung ano schedule nyo, yun ang masusunod. Pero kung gusto niyo consistent yung doktor talaga, same date. Hindi naman same date. Kung anong schedule niya sa hospital na yon, yun ang susundin niya. Yun. Isang tip na yun, no? Then, yung mga doktor dito, o ibang doktor, hindi rin kami sigurado kasi hindi nila nalalaman agad kung yung gender ng baby, kung lalaki ba o babae. Or talagang maliit lang si baby Mayumi nun, kaya hindi nila makita kung ano yung gender niya. Yung parang hesitant nagdadalawang isip pa sila kung lalaki ba o babae yung anak mo. So kami nakailang attempt na nagtanong tayo. 4 times? So 4 times yun. Nag-expect na kami na malaman yung gender ng anak namin, pero hindi pa rin nangyari. So kailan nga natin nalaman? Yung una, hindi ko alam kung ano yung recommended sa internet. Hindi ko na alam eh. Kasi nung dati alam ko kung ano yung recommended nung bago-bago siya mga anak. Pero hindi ko na matandaan. Yun una, sinag ko internet. Ito yung recommended na weeks bago malaman ng gender. Excited, yun. Fail, hindi nalaman. Tapos nung next month na naman, ibig sabihin 1 month na nakalipas after nung recommended bago malaman na yung gender. parang delay na, no? Failed pa rin. Hindi makita. Baka iba yung position ni baby. Yes. Kaya possible na siguro yun talaga, iba lang ang position ni baby. Tapos yung pangatlo, yun, nakuha na. Yung sa doktor na, dahil nga marami, iba-iba yung doktor namin, hindi namin malaman yung hindi namin matandaan yung mga pangalan nila. So, dun sa doktor na lalaki na medyo payat, na bata-bata pa, yun. Madali naman siya tatanungin talaga. Nag-i-English yun. Nag-i-English. Halos Kaya doon. madali namin siyang na-approach kung ano yung gusto namin mangyari, gawin niya.
hanapin niya yung gender. Nagtatanong kami palagi. Yun, nalaman. Pero hesitant pa rin siya na sinabi niya babae. Pero hesitant siya na Might be daw, might be. Pero yung percentage is malaki, sabi niya. Malaki na. Kasi, di ba, hindi madaling makita pag babae daw. Yun din yung day na bumili na akong cake. Yung It's a girl daw, it's a girl. hindi. Bumili na doon sa pangalawa, doon ako bumili ng cake na. Pero Kasi hindi pa rin makita. wala, So, pinicture na lang yung cake. Tapos pinost na lang yung pinost na lang yung cake nung nalaman na talaga. kasi nga nagtagal yung pagtuklas ng gender. So nag-expect na kami na babae siya. Buti na lang babae nga. Yun nga, yung sabi nila, pag medyo matagal malaman kung lalaki o babae, kasi nga either maliit yung pototoy ng baby mo or babae. Pero wala naman daw, sabi sa internet, sa mga doktor sa internet, medyo walang katotohanan yun. Pero medyo lang. medyo paniniwalaan mo kasi nga syempre pag wala nakikita, bakit walang nakikita? Oo nga. Putol ang titi. Putiti. So, sa-summarize lang namin yung pagpili namin ng hospital. So, summarize lang pero hindi na in order. So, yung presyo, yun nga lang, naghahanap kami ng mura, hindi siya. So 65 usual yung 55. 55 to 50. 50 to 55. 50 to 55 yung usual na 500,000 to 550,000 yen. Yun yung bayad sa panganganak. Usual. Pero ang binayaran namin ay for the hospital na yun, 65 kalapad or 650,000 yen. Yun yung binayaran natin. Hindi natin binayaran. Yun yung basic nila. Yun yung basic. Kung nanganak ka lang ng normal, yun ang babayaran mo. Which is mahal ng 100,000 sa usual presyo ng other hospital. Pero nag-end up na dahil nga cesarean, 83 kalapad yata, 830,000 yen. Mga ganun. Nakalimutan na yung exact figure. Pero nasa other vlog, mag-check nyo. Yun yung total. So, paano pa kung wala kang insurance, di ba? Hindi, wala naman talaga insurance ang tinulungan ka ng walang insurance sa panganganak Hindi, ibig sabihin dahil cesarean. Cesarean. Kaya yun. So, kung wala yung sa insurance na yun, ganun kalaki yung babayaran. So, mas mahal pa kasi nga, kung normal delivery, di ba? Yun, mas mahal kasi normal delivery. And then wala insurance sa normal delivery. And then next naman ay yung location dahil malapit nga siya sa amin. And then pangatlo naman doon ay yung explain mo na yung location. Yung location kasi magta-taxi ka. Yun, dahil nga foreigner ka. At kung nasa trabaho yung asawa mo, tapos magta-taxi ka, tapos paano mo i-explain sa driver kung saan. Minsan yung driver hindi rin nila agad na-check. Yun, mas malapit, mas maganda. Kasi syempre kung yung driver na nasa paligid mo, alam yung malapit na lugar. Kung nasa malayo yung pupuntahan mo, minsan nagtatanong saan ba yun. Tapos magpapakita pa ng mapa, nanganganak ka na nga. Ang hirap nun. Pag isa ka lang. Kung ikaw lang mag-isa, kung wala yung asawa mo. Kaya kung yun. Kaya importante yung location. Importante talaga yung location. Sa amin yung Kanto Rosay is 4 kilometers lang. Yun yung layo na mula doon sa amin. Kaya pag nung kami nagbus lang kami nung mga anak na ako. So ganun siya kalapit at convenient yung distance niya sa amin, yung location niya. And then next naman ay yung sinabi ko kanina, language. Language. So, yon, kung nakakapag-English ba sila, ayun. Halos naman doon nakakapag-English. Kung hindi naman sila nakakapag-English is may dala-dala silang iPad pang translate. So, yun. Nung mga 2 araw yata before ako ma-discharge, ayun. Yung isang midwife doon ay
may pang-translate siya na inano niya ng Tagalog. So, lalo kaming hindi Okay. nagkaintindihan doon sa pag-translate niya ng Tagalog. So, sabi niya may pagsusulit. So, akala ko naman, ano ba tong check nila sa, at magte-test pa yata ako ng written, sabi ko. Baka naman sa postpartum, ano, ito. So, hindi pala. Iba ang ibig Test. niya sabihin. Test So, as in test lang. check-up. Last check-up lang doon sa akin. Yon. Palagi pala yung check-up dito kung nasa ospital ka. Tapos, yung last consideration, mayroon ka pa bang consideration? Kung sa inyo lang to siguro. Pero sa amin, kung gusto niyo babae or lalaki yung anak. Or anak? Ay, yung anak. Doktor. Yung doktor pala. Oo, pero siguro mahirap dito sa Japan. Lalo na sa schedule, no? Mahirap. Mahirap na kung gusto nyong lalaki or babae, kung conservative talaga kayo. Pero Ako, buka na lang. ano na lang. Kasi hindi mo naman siya nakikita eh kapag i-check ka. So, pero todo buka ka doon sa upuan, and then mag-stretch yung legs mo, mag-spread yung dalawang legs mo kapag nandun ka na, and then kalahati ng katawan mo is naka-cover, so hindi mo naman siya makikita. So, yung mga maririnig mo lang ng mga kakwentuhan niya doon, sorry ka na lang kung conservative ka. Ayun, yun lang naman yung inano namin para sa pagpili ng hospital. Kahit na marami kami mga tiningnan na ano. Ayan, and then Pampa naman, thankful pa rin naman kami sa hospital na yon. Maganda ang service nila. maganda. Yung cost nga lang, pero nabawi naman namin. Oo. Parang wala rin kaming ginastos. Parang nagastusan lang kasi tayo dahil dun sa room eh. Oo, dahil Kasi mahal. sabi ko dati sa ibang mga vlog public hospital yon. So, hindi namin kasi ma-check kung ano ba yung pagkakaiba ng public, ng general, ng ano. Pero halos dito para nakita namin, general yung nakalagay. General Hospital. Mga ganon, o kaya maternity clinic, mga ganon. Ang Musashi Kosugi, yung Musashi Kosugi yung Kanto Rosai Hospital is General Hospital din. General hospital. Kung may mangyari man sa'yo sa gitna ng panganganak, pwede ka nilang i-refer sa ibang department nila. Oo. So, dagdag ko lang yung holidays at saka yung Saturday, Sunday ka mga anak. Ibang mga bayad din, may dagdag yata. Pero Ayun. minimal, mga isang lapad, dalawang lapad. Hanggang dalawang lapad naman yung dagdag lang. Tapos dagdag na rin natin yung ano, paano ba yung doon sa epidural. Epidural? May ano kasi na request na maaga. Kung epidural yung pipilitin ka mga anak na. Ba? Yan ba yan? Hindi. Ano yan? Yung ano, wala kang mararamdaman. Oo, wala pa mararamdaman. Oo. Tapos yung induced labor naman yung... Induced labor sinasabi ko. Induced labor plus, ano yun? Magkano ba yung sinabi ko dati? 15,000 o 30,000? 15,000 per day. 15 or 30 ba yung sinabi ko? Hindi ko masyadong matandaan. Basta mahal yung sa induced labor. Yun, kasi yun yung una ko na... normal delivery ako dapat. So, tapos naging induced labor. Induced labor, pagdating ko ng induced labor is naging cesarean. So, yun. Yan, napamura pa sa cesarean. Oo. Malaki ang kinita ng hospital, pero actually, wala akong binayaran kasi sakop ng insurance. Tapos yung government na 420,000 yen or 42 kalapad na kan. Tapos kung i-compute mo, mga 10 lapad lang ginastos namin. Yun. Dineposit lang. Yan, natanggap din namin yan. Pumalik din. Maganda yung service doon. Maganda naman yung mga service ng mga hospital dito kahit na wala kang kasamang asawa. Aalagaan ka ng mga nurses, doctors, midwives dito. Ayan. Yun nga lang, hindi ka talaga bebabyhin kapag cesarean ka. Ipilitin ka na magtrabaho. Umihi dyan, ganyan. So, hanggang dito na lang yung aming vlog for pagpili namin sa hospital. Yan. So, thank you for watching. Please subscribe to our channel and leave a comment if may tanong kayo. Sasagutin namin yan. Thank you. Goodbye. Goodbye. Hello. Hello. Baby Mayumi, bye-bye. Bye-bye.